Alam mo, isa sa the best na way para makuha mo yung attention ng partner mo or ng isang lalaki, especially kapag super busy na siya, especially kapag merong mga ibang tao, at kung gusto mo mag-stand out, kung gusto mo na ikaw yung mapansin ng lalaki or ng partner mo, ng asawa mo, especially kapag medyo matagal na medyo madadry yung relationship nyo, or kung gusto mo may spice up yung relationship nyo, napakahalaga na alam mo din yung mga bagay na dapat mong sinusuot, yung mga the best or mas preferred namin ng mga lalaki kung saan mas nakaka-attract sa amin. Okay? So, kung gusto mong malaman, tara, simulan na natin. Alam nyo, napakalaking factor ang kasuotan para ma-spice up or para makuha mo yung kanyang attention. Pero para sa akin, mas nakukuha yung attention ko kapag yung asawa ko ay walang suot. Pero bago. Anyway, simulan na natin sa number 1, okay? Mag-make-up ng kunti lang or mas magandang walang makeup. Alam nyo, hindi ko sinasabing against ako sa makeup, hindi ko sinasabi na maimpyerno ka dahil sa makeup. But, you know, magandang makeup, especially kapag maraming mga lightnings, maraming mga ilaw, nag-iba-iba na kulay na ilaw, maganda. Pero afterwards, at the end of the day, ayaw ng isang lalaking halikan yung babae na mayroong 2.1 cm na kapal ng makeup or lipstick or whatever na nilalagay nyo. Okay? Ang gusto namin na makita yung original na ikaw. Magandang mag-makeup, but para sa akin, at karamihan ng lalaki tayo tanungin nyo, mas preferred namin yung konti lang, yung simple lang, basta nababagay, at mas maganda kung wala. Hindi ko sinasabing pinagbabawal kita kasi maganda rin mag-apply ka. Especially kung meron kayong outings, meron kayong okasyon na pupuntahan. Of course, mag-makeup ka rin para mas maging attractive tignan, para mas nakaka-proud maging kasama na maglakad, or you know what I mean. But preferred namin simple lang. I remember nung kasal namin ng misis ko, I hate it. Although maganda na siya, mas maganda siya actually kung walang makeup. Nung make-upan ng bakla, pwede ko lang sana sabihin na wag na. Medyo nahiya lang talaga ako. Pero mas preferred ko nung prenup namin kasi kunti lang yung make-up. Ang ganda niya. Pero nung kasal namin, ang kapal, nainis ako. But anyway, maganda pa rin naman. But mas preferred ko talaga para sa akin yung simple lang na mga makeup. But anyway, hindi kita dinadown. Kung sa feeling mo, mas gumaganda ka, mas komportable ka, kung makapalang makeup mo, kung maglagay ka, it's okay. Itong mga i-share ko or sinishare ko, hindi ito pang sapilitan or hindi kita pinipilit na gawin. Sinasuggest lang kita. At hindi ko sinasabi rin na kapag in-apply mo to is na boom na agad. No, hindi po. Pero makakatulong sa inyo para makuha mo yung kanyang attention, para ma-spice up yung relationship. Okay? Proceed na tayo sa number 2. Ang pagsusuot ng sexy, basta comfortable ka. Especially kapag dadalawa lang kayo. Especially kapag siya lang yung nakakakita. Ito honestly, ang lalaki, may mga bagay na gusto namin na kapag sinusuot mo, kami lang yung nakakakita. Ayaw namin na may ibang nakakakita. And which is good. Kasi kapag yun yung bagay na sinusuot mo, like for example, mga sexy na damit, alam nyo na, I don't need to tell you, mas magaling kayo sa part na yan, na sinusuot nyo na kung saan nakaka-spice, nakakakuha ng attention, nakakagana. That in a way na kapag sinuot mo yun, gusto namin na dahan-dahan mong alisin na. Hindi dahil sa ayaw namin, kundi dahil sa may mas gusto pa namin na gawin. You know what I mean? Okay? You know what I mean? Magsuot ka as long as komportable ka. Hindi yung sa pilitan, hindi yung napanood mo lang, hindi yung sinabi nila, hindi yung nakita mo lang at napipilitan ka para pilitin mo lang na makuha ang kanyang atensyon. Ang pinaka-importante dito ay yung komportable ka. Yung masaya ka na isuot, yung masaya ka na gawin. At ang pinaka-importante din dito na ilagay mo sa isip mo bago mo ito gawin ay yung mapasaya yung partner mo. That's it. Hindi yung magpayabang ka, hindi yung para mayroon kang masabi na ganito naman ako, ganito ako, tapos ganito. Magre-reklamo ka na naman kung hindi niya na-appreciate. Ang pinakaisipin mo dapat is that mapasaya siya.
makakatulong para ma-spice up, para uminit ulit yung namamatay yung relationship. Ayos, proceed na tayo sa number 3. Ay, magsuot ng pula or red. Alam nyo, ang the best or nababagay, karamihan sa lahat ng babae, red na kulay. Red dress, red sandal. Kaya nga mas preferred ng karamihan lalaki ang red na lips or yun na red na lipstick, lip shine, whatever ang term nyo doon. More than sa black, more than sa green, more than sa yellow. Di ba? Hindi common, especially yellow or green. You know, mas preferred ang red because there's something about red na kulay. It's a romantic color. There's something that affects your brain, your perception. You know, kapag yellow, mapapansin nyo, sa lahat ng tao, especially may okasyon, or may mga gatherings, ang nag-stand out, yung red, naka-red dress. Siya yung mapapansin because nagiging bold, nagiging, there's something na impact sa mata ng tao. Red dress, red na sandal, red na mga gamit. Kaya nga mapapansin nyo, bakit ang tao mas preferred ang red na kulay na buhok? Because there's something about red. Red or white. Pero when it comes to romantic, when it comes to something na spice up yung gana ng lalaki, spice up yung pagnanasa ng asawa mo sa'yo, red dress. Di mas maganda kapag i-combine mo yung sexy red na suot. Next, number 4 ay, of course, magsuot ka ng nababagay sa'yo at may sinasabi about sa'yo or sa personalities mo. Kasi minsan, dahil sa uso, suot ka ng suot, pero hindi mo naman bagay. Make sure na alamin mo ang bagay para sa'yo. Lahat ng tao may mga bagay na style para sa kanila. Hindi pare-parehas, although merong mga similar, but hindi lahat nababagay. Hindi porke uso ay isuot mo na. No, tignan mo yung nababagay para sa'yo. Paano mo malalaman na nababagay para sa'yo? Magsalamin ka. Okay, number 1, magsalamin ka. Tignan mo kung bagay mo. Pangalawa, tanungin mo yung asawa mo. Pangatlo, yung mga anak mo. Pangapat, yung mga ibang tao, kung kumusta ang reaction nila, kumusta yung feedback nila, kung anong sinasabi nila. Okay? So, magsuot ka ng suot na nababagay para sa'yo at may sinasabi tungkol sa'yo. Kasi once ang isang lalaki napansin na ginagawa mo yun, magiging signature mo yun sa kanya. Yun yung hinahanap-hanap niya. At minsan mapapansin mo na kapag may ibang tao na nagsuot ng style, nung suot mo, or ng something na color na kung saan nagre-represent sa'yo is that ang maiisip niya ay ikaw. Maiisip niya ikaw kasi signature mo yun eh. Okay? So, nagigets yun na ang point ko dito. Okay? Proceed na tayo sa number 5. Last but not least, but natatawa ako dito. Hindi ko alam kung agree ang lahat, pero sabihin ko na, huwag magsuot ng sandal na more than 3 inches pataas. Okay? Maganda, hindi ko sinasabing mali, or hindi sinasabing pangit, or, you know, but para sa amin, hindi lahat ng lalaki mas prefer yung 3 inches lang, 2 inches. Okay na yon, maganda nun. Especially kapag hindi masyadong magkalayo yung gap ng height nyo. Imagine, kapag medyo patas lang ka tapos sandal ka ng 5 inches. Besides sa masakit sa paa, kung hindi ka sanay, sobrang maliliitan yung lalaki. So, kailangan mo din i-consider yung ego niya. I'm sorry. Kailangan mo din siyang i-consider. Kasi sometimes, mas preferred nga ng lalaki na kahit hindi ganun kataas, hindi ganun you know what I mean. But anyway, ito lang ay suggestion. Ito lang ay sinasabi ko sa inyo not to force you to do it. But I know na kapag alam nyo na nagawa nyo ito ng tama, napakalaking factor para may spice up, para uminit ulit yung relationship nyo. O kung mainit na, mas iinit pa. At mas lalong gaganahan yung isang lalaki. At mas lalong ma-inlove siya sa'yo. Okay? That's it. Maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye.